Welcome to 11th Witch, Tagalog Horror Stories. Huling biyahe. Sa bawat araw, libo-libong tao ang sumasakay sa LRT at MRT. Mabilis, maingay, puno ng mga taong nagmamadali. Pero may mga oras daw sa gabi kapag ang mga tren ay halos walang laman at tahimik na ang paligid, nagbabago ang lahat. Sa oras na ito, may mga hindi nakikitang pasahero na sumasakay sa biyahe. Mga kaluluwang hindi pa natatagpuan ang kapayapaan. Ako si Joy. Ikukwento ko sa inyo, Miss Eleven, ang isang gabi sa LRT na hinding-hindi ko malilimutan. Hindi ito pangkaraniwang gabi. Dito ko naranasan ang tunay na ibig sabihin ng huling biyahe. Isang biyahe kasama ang mga nilalang na hindi mo aakalaing makakasalubong mo sa dilim. Magandang gabi po sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Joy. Hindi ko akalain na may makakasalamuha akong kababalaghan sa lugar na madalas ko namang daanan o sakyan, ang LRT. Araw-araw akong sumasakay mula sa monumento papuntang Cubao kasi call center agent ako. Gabi-gabi palaging madilim na at madalang ang mga pasahero kapag pauwi na ako. Pero may isang gabi na hindi ko malilimutan. Biyernes noon, mga 11:11 ng gabi. Patapos na ang shift ko at nagmamadali akong makauwi. Pumwesto ako sa may dulo ng platform habang hinihintay ang tren. Iba ang gabi na yun. Parang mas malamig ang hangin at kahit kaunti na ang tao, parang ang bigat ng paligid. Nang dumating ang tren, sumakay agad ako. Pagpasok ko pa lang, napansin ko na halos walang pasahero, maliban sa isang matandang lalaking nakatungo. Nakaupo sa pinakadulong upuan. Nagtataka man ay hindi ko na yun masyadong pinansin. Umupo ako at sinalpak ang earphone sa tenga ko habang nakatingin sa labas. Sa tuwing dumaraan kami sa madidilim na istasyon, sa Blumentritt at Tayuman, napapansin ko ang anino ng matanda sa salamin. Hindi siya gumagalaw, parang nakatitig lamang. Pero sa mismong paglingon ko, nakatungo pa rin siya. Pagdating sa Doroteo Jose, mas lalo pang lumamig ang hangin. Akala ko naka-aircon lang ng malakas, pero iba ang lamig. Ramdam ko ito hanggang sa buto. Doon ko na rin napansin na parang may bulong akong naririnig. Mahina, pabulong, parang nagmumula sa pinakadulong bahagi ng tren. Hindi ko maintindihan ang sinasabi pero paulit-ulit ito. Parang nagdarasal. Nagdesisyon akong lumipat ng upuan, yung mas malapit sa pintuan. Habang naglalakad, napansin ko na hindi lang pala iisa ang pasahero. May iba pang nakaupo sa mga sulok. Nakatungo rin na walang imik. Bigla akong kinabahan. Pagdating ng Carriedo, biglang nagpreno ang tren. Napatigil ito ng ilang minuto. Sa mga sandaling yon, nagkaroon ako ng lakas ng loob na lingunin ng matanda. Sa gulat ko, nakatingin na siya sa akin.
Maputla ang kanyang mukha at ang mga mata niya, wala ni katiting na itim, puro puti. Sa sobrang takot ko, napaatras ako. Biglang bumukas ang pinto at sumakay ang isang lalaki. Nang makapasok siya, lumingon siya sa akin at nagtanong kung okay lang ba ako. Napansin ko rin na tumahimik bigla ang paligid. Parang nawala ang mga bulong ng dasal. Napansin ko ring nawala ang matanda at ang iba pang pasahero. Kami na lang dalawa sa tren. Kinilabutan ako. Saan sila nagpunta? Tanong ko lang sa isip ko. Nagkwentuhan kami saglit nung lalaking sumakay. Sinabi niyang madalas daw talaga may kababalaghan sa gabi sa LRT. Marami raw nagpakamatay sa Riles noong mga nakaraang taon at ang iba'y nagpapakita pa rin. Sa tuwing gabi raw, may mga sumasakay na hindi tao, mga kaluluwang hindi matahimik. Nanginig ang buong katawan ko habang nagkukwento siya. Pagdating sa huling istasyon ko, nagmadali akong bumaba. Nang makalabas ako sa estasyon, napansin ko ang orasan. 12:03 a.m. na. Sa isip ko, parang ang tagal-tagal ko sa loob ng tren. Nang lingunin ko ang tren bago ito umalis, may nakita akong anino sa bintana. Ang matanda at ang lalaking kakwentuhan ko lang kanina, nakatayo sa bintana. Nakangiti silang pareho sa akin. Pero bigla rin itong naglaho. Kumaripas ako ng takbo at di makapaniwala na pati ang lalaking kausap ko kanina ay isa din palang multo. Simula noon, nagbago na ang oras ng uwi ko. Hindi na ako nagpapagabi. At minsan, napapaisip pa rin ako, gaano katagal na nga ba akong nasa tren noong gabing iyon? Kanti. Magandang araw po. Tawagin niyo na lang akong Mateo, taga-Taguig. Ilang buwan ko nang kinikimkim ang kwentong to. Pero ngayon lang ako nagkalakas ng loob na ibahagi ito sa iba. Baka sakaling may ibang nakaranas din ng ganito. O baka gusto ko lang mailabas lahat bago ako tuluyang mabaliw. Sa edad kong 27, araw-araw akong sumasakay ng MRT pauwi galing trabaho. Dahil sa shift ko, madalas akong sumasakay bandang 6:30 p.m. rush hour. Siksikan, mainit, amoy pawis ng katabi mo, normal na yan sa akin noon. Pero may isang gabi na naging simula ng lahat. Sa Ayala Station, habang nakatayo ako malapit sa may dulo ng bagon, may napansin akong gumagapang sa ilalim ng mga upuan. Nung una, akala ko bata. Pero habang papalapit, nakita ko babae. Mahaba ang buhok, nakalugay, maputla ang balat, nangingitim ang paligid ng mga mata. At ang mas nakakakilabot, putol ang kaliwang paa niya. Gumagapang siya gamit ang isang kamay. Sumisiksik sa mga paa ng mga pasahero. Walang nakapansin, walang umiwas, walang nagtanong. Ako lang ang nakakakita. Pagharap niya sa akin,
Humapang siya palapit hanggang halos isang dangkal na lang ang pagitnaan namin. Tumingala siya. Diretso sa mga mata ko ang tingin. Ang mga mata niyang may namumuong dugo. Sabay, bumulong siya. Anak ka ng traidor. Napalakas ang sigaw ko. Ang mga tao nakatingin sa akin na para akong baliw. Pero yung babae, wala na. Sa mga sumunod na linggo, paulit-ulit siyang nagpapakita. Iba't ibang istasyon, ibang pagon, pare-pareho pa rin. Gumagapang, putol ang paa, at ako lang ang nakakakita. May mga gabing nararamdaman ko ang malimig na kamay na humahawak sa bukong-bukong ko habang nakaupo ako sa tren. Minsan may amoy dugo sa loob ng bagon o bakas ng putik at puling likido sa sahig. Merong problema, ako lang ang nakakaramdam. Ako lang ang nakakakita. Isang beses, naisipan kong i-record gamit ang phone ko. Pero walang lumalabas. Para lang akong kumukuha ng video ng walang laman. Pero habang pinapanood ko yun sa bahay, naririnig ko ang paggapang. Noong una, akala ko ako lang ang nababaliw. Hanggang isang gabi, umuwi ako sa bahay namin at nagkipagkwentuhan ako kay Papa. Hindi kami malapit sa isa't isa, pero kailangan ko ng sagot. Pa, may gumagapang na babae sa tren. Araw-araw ko siyang nakikita, putol ang paa. Tapos sabi niya, anak daw ako ng traidor. Tumahimik si Papa, parang natigilan. Nanginginig ang kamay niya. Mateo, huwag mo nang hanapin ang sagot. Kalimutan mo na lang. Yon ang sabi ni Papa. Pero hindi ako tumigil. Hindi ako makatulog. Kaya nagsimula akong magtanong-tanong sa pamilya. Kay Mama, sa tita ko, sa mga matatanda naming kamag-anak. Pero wala naman silang sinasabi. Pero kita sa mga mata nila, may alam sila. Hanggang isang gabi, nakainuman ko ang pinsan kong si Gab. Engineer siya, pauwi rin mula sa Makati. At nagkasabay kami ng sakay sa tren. Nabanggit ko sa kanya ang mga nangyayari. Nung una, biro lang sana. Sabi ko sa kanya, bro, may multo raw sa MRT babae. Umagapang, putol ang paa. Tumigil siya. Nanlaki ang mata. Tapos sabi niya, Mateo, nakita ko rin yun. Natahimik ako. Nakaitim, nakalugay ang buhok, gumagapang sa sahig. Sa santolan ko siya unang nakita. Akala ko baliw lang ako, min. Kinilabutan ako. Hindi lang pala ako ang nakakakita sa kanya. Pinalalim pa namin ang pag-uusap namin ng pinsan ko. Lumalabas na pati ibang kamag-anak namin, mga anak ng barkada ni Papa at Tito, ay may kwento rin tungkol sa babaeng gumagapang. Hindi sila nagsasalita pero may isa akong pinsang babae, si Lian, na halos hindi na sumakay ng tren. Nang tanungin ko kung bakit, umiwas siya. Mateo, minumulto rin ako.
Bawat sakay ko, may humihila sa paa ko. Hindi lang pala basta multo ang babae. Naghalongkat ako ng lumang dokumento sa bahay. Nakita ko ang pangalan, Clarissa de la Cruz. Namatay taong 2005 at ang dahilan, train accident. May lumang dyaryo sa storage room na nagsasabing may babaeng tumilapon mula sa platform at naputulan ng paa. Ayon sa balita, may mga saksi raw na nagsasabing itinulak siya. Pero walang nakasuhan kasi walang gustong tumistigo. Noong hinarap ko na si Papa para sa katotohanan, wala na siyang inilihim. Oo anak, may kabit ako noon, si Clarissa. Pinili kong iwanan siya. Nagpumilit siyang ayusin pa raw namin. Hinabol niya ako sa tren, kasama ko ang tito mo. Ayaw ko na may makakita pa sa amin, kaya tinulak ko siya. Tumama siya sa rilis. Naputol ang paa niya. Mateo anak, buhay pa siya nung una pero wala kaming ginawa. Hinayaan naming mamatay siya. Ang multo ni Clarissa, hindi lang gumagapang. Isa siya ngayong anino ng paghihiganti. Pinagbabayaran ng lahat ng kasangkot sa kamatayan niya at maging ang mga anak nila. Hindi lang ako ang nakakakita pa, sabi ko. Pati si Gab, si Lian. Baka nga si tita, si tito, si mama, lahat tayo. Isa-isang sinusundan. Sa huling sakay ko ng MRT, 1 linggo lang ang nakalipas. Hindi lang siya gumapang papalapit. Naramdaman ko ang matalim niyang kuko sa binti ko. Tumitig siya at bumulong sa tenga ko. Sasamahan niyo ako dito. Kayong lahat. Hanggang huling henerasyon. Kaya kung sakali pong sumakay kayo ng MRT or LRT at may napansin kayong babae na nakalugay ang buhok, gumagapang sa ilalim ng mga upuan, huwag niyo na lang pansinin. Huwag niyo siyang tignan sa mata. Baka kasi di lang natin alam, kamag-anak pala kita. Thank you for watching, Mambabarang and friends. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more scary stories. Shout out po sa ating mga commenters. Welcome to my channel, Tunog Likha TV, Min Jijen, Alan Lukin Galo, Ariel Cunanan 8264, Tropang Advance 29, and Migs Santos 7336. Thank you very much for supporting my channel.